Dito po tayo sa ano, sa puntod. Okay. Ay, namamatay. Tayo na. Tirig mo. Dito po tayo sa puntod. Ayun. Marami pong ginagawang ano dyan. Tayo na, napatay na. Patay na. Ito. Init. Ito. No? Nanay. Dito po nakalibing yung aming nanay. Dinalaw lang po namin. Init. Dito po kami ngayon sa puntod. Init ah. Bigyan mo kaya ng harap. Mahit ka naman. Ano na nakonto. Ay, kunin mo na yan. Nararamdaman ni Annalisa, kunin mo na rin. Wala si nanay na. Nakainit po ng ano. Shoutout nga pala po kala Ate Grace LDTV. Grace Official, Grace Guerrero Official, Kuya Larry Mix Vlog, Mami Nerissa Artiga, Mami Weng ng Europe ng Israel, maraming salamat. Tunay na buhay sa Europa, maraming salamat. Salamat sa binigay mong ano, blessing sa amin. Malaking bagay po yun para po sa pamilya. Maraming salamat po, dear.
Sana ay patuloy pa po kayong pagpalain ng Pong Megapal, para marami pa po kayong matulungan. Shoutout din po kay Greg Adventure TV. Shoutout sa lahat po ng ating mga kaibigan, kala Ma'am Roosevelt, kay Doris Explorer, maraming po salamat. Kay Ate Geraldine, maraming po salamat sa inyong lahat, sa inyong suporta, sa lahat po ng ating mga napupuntang live na talaga namang taos puso tayo pinatanggap. Maraming po salamat. Doon, hindi mo po ulit. Kaya pala, ganun kandila binili natin. Yan. Nagpunta lang po tayo dito sa puntod po. Gawa po ng dinalo lang po natin yung aking nanay. Dapat meron tayong kahit karton Kakainin po pala ng punta namin. Ayan po. Malapit na naman po ang November 1. Mapupuno na naman po ng tao yan. Ang lugar na yan. No? Ano naman? Kunin mo kaya muna yun. Kunin mo muna yun. Para hindi mo tayo, ilagay na ngayon. Babalik mo na lang. Balik na natin pag alis natin. Hindi. Para hindi lang naubos ng kandila natin. Yan. Dati nakakagawa rin ito Medyo maliwanag po, so sobra po ang init. Hello po sa mga kaibigan natin dyan. Dito po kami sa puntod. Nagtirik lang po kami ng kandila sa aming nanay. Dito lang po kami sa lamig. Pakainit po doon sa dulo. Aray ko. Plastic Plastic. Maraming po salamat sa ating mga viewers, mga subscriber at saka silent viewers na patuloy pong nanonood sa video nila ni Kuya Allen TV. Maraming po salamat sa inyo. Pambingin po sir. Kaya
170. Saka bibili. Hindi sa palengke sa bayan. Meron dun. Baka mga 200 lang. Delikado pa, mamaya. Delikado pa, kulang. Saka tumawag na yung kandila natin doon. Cemetery yun. Dito po kami sa Holy Family. Dinalaw lang po namin yung aming nanay. Dito po kasi siya nakalibing. Nakahimlay. Nakakamiss lang po yung aming nanay kasi po mabait po yung nanay namin. Talagang gusto kami sa pangaral, kaya kami hindi na pariwara dahil po sa aming magulang. Kaya po nung umabot na po sa ganito na nawala na po siya, talagang napakasakit po. Kasi sabihin yung 2 years na po nangyaya na nawala siya, talagang nama pa rin po namin yung hirap nung nawala siya. Kasi po nanay ko po ay OFW po. May higit 30 years po siya sa ibang bansa. Kung tutuusin po, yung tinigil niya po sa Pilipinas maiksi lang po bago nagkasakit po siya. Doon na po siya sa ibang bansa doon na po siya sa ibang bansa nagkasakit. Yun nga po, siguro na kwento ko na rin po siguro sa inyo nung mga nakarang vlog ko po na OFW po yung aking nanay. Sa abroad na po siya nagkasakit. Halos 30 years po siyang nasa ibang bansa. Una po Saudi, bago Qatar, bago Dubai. Huling-huli po niyang pinuntahan Dubai. Pero maliit pa lang po kami, wala na po nanay namin, nasa ibang bansa na po. Kaya yung aming nung nakasama po namin siya, malaki na po kami, mga binata na po kami. Kaya napakahirap po. Hindi man lang siya nakasama ng matagal. Pero meron, nakapagtapos naman po yung aking busong kapatid. Yun po yung nagkasakit siya, yung pong gumastos sa kanyang mga pinansyal. Yun po yung bunga ng paghihirap niya, yung aking kapatid. Maalala nyo lang po yung nabubuhay pa siya, talaga pong kahit yung mga kapitbahay po, ano po sa kanya, kasi sa kabaitan po niya, yung meron siya, isusubo na lang niya, pahihiram pa niya sa nangailangan. Good Samaritan rin po kasi ang aking nanay. Maawain din po siya sa mga kapitbahay namin, sa mga kamag-anak niya, lalo nung nasa abroad po siya. Pag may humiram ng ganito, pinadadala niya, pero wala na pong balikan yon, wala na pong bayaran. Ito ba yung nangangamoy? Oo nga, ito nga.
po sa ano yung sambong, naglaga po ako ng sambong. Sa uric acid po. Naalala ko po nung nanay ko po ay ano na yung parang nagdidelivery na siya kasi dinala po namin siya sa Batangas Medical Center. Nung nandito po siya sa bahay, medyo ma-size pa po siya. Nung dinala po namin sa Batangas, halos 1 month po kami doon. Napakahirap po na sitwasyon talaga, sobra po. Pag sobrang hirap mo sa buhay, pag dinala mo sa mga ganyang public, napakahirap po talaga. Kasi dito po sa ospital ng Laguna, wala pong mga gamit na talagang para po sa mahihirap. Halos sa mga private mo po dadalhin, napakamahal po. Kaya po nagbakasakali po kami sa Batangas. Halos marami po kami pinagdaanan sa Batangas Medical Center na halos napapaway na po kami sa mga nurse. Biruin nyo, 1 buwan kayong nasa labas, ang nanay nyo walang kasama sa mismong loob ng hospital, walang babantay. Kasi dati po inabot po kasi ng pandemic, o tapos na po ng pandemic. Ang kailangan po isang babae lang ang mag-ano, kasi babae yung nanay ko, isa lang po magbabantay. Kami po ng tatay ko ang nando sa labas, hindi kami aling pumasok. Napakahirap po talaga. Hindi mo maalagaan yung nanay mo, nasa ganung sitwasyon. Halos talagang baksak na baksak po kami nung araw na yon. Talagang hindi namin alam kung anong gagawin namin. Bago mababalitaan mo, hindi pala ginagalaw sa loob. Napakasakit. Hanggang sa lumala po yung sakit ng nanay ko doon. Kaya napakahirap po ng wala talagang pera. Kasi totoo po, ang nanay namin ay hindi namin po pinabayaan. Talagang nung araw na itong huling ano niya ay talagang side na po yung aking kapatid. Talagang hindi na po kaya ng i-private. Pero kung siguro kung may pera pa po, baka nakakasubalik pa po nanay ko. Cancer patient po kasi nanay ko. Una po sa dede, bago sa breast, bago sa mattress niya. Sa dami na rin po ng opera, talagang bata pa po nanay ko, 62 lang. Siguro sa talagang kapalaran na po ng nanay ko, kahit anong gawin namin, hindi po talaga nakaligtas sa sakit na ano. Halos lahat po, pumunta na po kami sa Maynila, yung sa mga Chinese, para lang po gumaling ang nanay namin. Talagang halos hindi na nga po ako nakakapasok ng trabaho noon. Hindi na talagang nanay po namin ang iniintindi namin. Gigising po yung madaling araw, pupunta lang po sa Manila. Kung alam niyo po yung sa Chinese, nakarating din po kami doon, yung herbal, para lang po gumaling ang nanay namin. Halos lahat po. Kaya po ako naging devote rin po ng Nazareno, dahil din po sa nanay ko. Yun nga po inihiling ko, gumaling po. Kaya po yung nawala na siya, parang nanamlay din po ako sa ano, kaso hindi po maaari kasi nakapangako na po ako kay Nazareno na magiging deboto niya po ako habang ako'y malakas pa. Kaya ko pang pumunta sa kanya kada January 9. Kaya
At napakasakit po nung araw na binawian po ang buhay ang nanay ko, ako pa po ang kasama. Ako po nagbabantay sa kanya. Kaya po napakasakit. Alam ko po yung pinagdaanan niya nung oras na mawawalan siya. Pero nung araw na mawawala na nanay ko, napaka peaceful niya. Kumbaga dinasalan ko lang po siya ng kay Nazareno, siguro talagang ganun ang buhay. Sabi ko, wag nang pahirapan ang nanay ko. Mga ilang minuto lang po nawala na po siya. Kaya sabi ko sa Nazareno, kung kukunin niyo na nanay ko, huwag niyo na po siya pahirapan. Pero po ako naniniwala na talagang mapaghimala po ang ating pong Nazareno. Wala pang 5 minutes na wala na po nanay ko. Talagang hindi na niya po pinahirapan si nanay. Halos lahat naman po tayo ay dyan tutungo. So kailangan po natin yung ating mga anak kailangan po pati kailangan po tumanda pa po tayo ng kahit mga lang nasa 80. Okay na po sa akin yan. Para naman po ma-enjoy natin yung buhay. Para po isa po na ang anak ko masubaybayan po natin ng ayos. Kasi mahirap po pag nawala magulang lalo't kanyang nasa teenager pa lang. Baka mapariwara pa po. Ayaw po natin ng masisira po buhay dahil lang sa kaya nga kahit po kami minsan hindi magkasundo na asawa ko, nagpapaubayan na lang po ako kasi mahirap po yung broken family. Nakita nyo po yung aking upload ngayon na yung bata po na sa wheelchair. Yun po ay magulo po ang pamilya. Kaya ito yung nangyari sa kanya. Kaya po sa mga nanay at tatay dyan na palagi pong hiwalay-hiwalay, wag nyo naman po sanang gawing isang yan, yung biro-biro, kasi ang magsasuffer po niyan ang mga anak nyo, maniwala kayo sa akin. Kaya po kung sino po yung pasensyahan na lang po, pasensya na po, kasi pasensya nyo na po yung isa't isa. Wag nyo na po ba't naging kaaway kayo, wag nyo nang salubungin yung isa. Tapos pa ako magkakatil dyan. Huwag nyo na po huwag nyo na po sabayan yung mainitang ulo. Para naman po lahat naman po ng bagay na yan ay may kalutasan. Bakit naman po kami, nanay tatay ko, lumaki kami, hindi po nakita namin na nag-aaway yung dalawang yan. Minsan meron pong tampuhan, pero hindi po gaya po ng iba na hiwalay agad. Sa mga magulang dyan na may mga anak, huwag nyong isipin nyo yung mga anak nyo. Kakaawa naman po yung mga bata. Kami nga gusto pa namin magkakapatid yung anak namin. Hindi lang talaga kami gusto namin yung maraming anak. Kaso wala, ito lang po binigay sa amin isa. Mahirap po yung broken family po. Sana po ay maging aral po sa inyo to, na wag yung puro hiwalay. Kakaawa po ang bata. Pati nakatulad ka sa lalaki ako. Oo nga, sabihin mo maraming babae dyan, pero iba pa rin po yung buo pamilya mo, yung
kung sino yung una mong asawa, o may anak ka doon may anak ka doon, yun na lang po, pagtuunin nyo na lang po ng pansin yun. Kasi kaya po ang bata ay nagiging tarantado, dahil din po sa magulang yan, nakikita nila sa mga magulang nila eh. Ganun po yun. Kami po, miski kami ganito, lumaki kaming pogi, talaga may takot po kami sa Diyos. Hindi po kami katulad ng iba na mapang-abuso sa kapwa. Hindi po. Kami po ay lalo yung kapatid ko, yung nakatapos sa amin, down to earth din po yun. Pag meron din po yun, talaga namang maasahan nyo yun. Nung po palaki po sa amin ang magulang namin. Kaya kami po hindi po masenso. Kasi maluwag po kami sa pera, lalo sa pera maluwag po kami. Pag lalo't mayroon kami, bigay po kami ng bigay. Ayan po, uwi na po kami. Uwi na po kami. Pauwi na. Sinandala mo yung